Yan, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid and welcome po muli sa ating nightlight dito po sa 20th. And praise God po dahil po magkakasama tayo muli ngayon na makakapag-aral po ng mga salita ng ating pong Panginoon. And good evening po. Yan, kay Yuan. Good evening po kay Sister Maring and Brother Rudy. Kay Brother Salvador, magandang gabi po. Kay Brother Noel Pascua, magandang gabi po. At kay Sister Ruth, kay Mama, magandang gabi po. Sister Sally, magandang gabi rin po. Salamat po sa pag-mention ng mga kapatid po natin sa pananampalataya. Hope na patuloy po tayo mag-share pa. Patuloy pa tayo mag-mention ng mga kapatid po natin sa pananampalataya ngayon pong gabi po na to be with us sa ating pong Bible study night dito po sa 20th. And I hope ready rin po tayo sa ating pong mga mapag-uusapan, sa ating mga mapag-aaralan dahil napakaganda po ng mga pinag-uusapan natin, especially to understand ang salita ng ating pong Panginoon. Magandang gabi po kay Nanay Luz Malyari. Yan, birthday po niya kahapon. Yan, happy birthday po. God is good all the time. Brother Ronald, magandang gabi rin po. At sa iba pa po nating mga kasama at makakasama sa gabi po na ito. Sige po, pwede po tayo mag-comment ng mga prayer requests, thanksgiving. Pwede po ito para po makasama natin, maisama natin sa ating closing prayer. Mamaya po. At sana po, ayan, 5 pa lang po tayo. Mukhang busy po ang ating mga kapatid dahil po dito sa Olonga po ay holiday, walang pasok. Di ko alam kung pati po yung mga may trabaho ay wala rin pong pasok. But sana po, kung wala tayong ginagawa po ngayon, makasama namin kayo makapag-aral ng salita ng Diyos sa gabi po na ito. Pwede tayong sana meron tayong mga hawak na Bible ngayon. Pwede nating masundan yung pag-aaralan natin because napaka-interesting no mapag-aaralan natin. Possible, iba po sa atin, hindi pa to narinig, hindi pa to napag-aralan kasi bibihira po itong matapik. Ito pong pag-uusapan natin sa gabi po na ito. Sige po, yan, pwede tayong mag-comment ng mga konting sharing po natin sa ating online, sa ating live po para po mabasa natin mamaya sa ating pong announcement part. Or during the Bible study po natin, pwede po natin itong mabasa. Lalo na po kung ito po ay tungkol din po sa ating pong pag-aaralan o pinag-aaralan sa gabi po na ito. Sige po, while waiting po sa mga kapatid po natin sa pananampalataya, ay simulan po natin ang ating gawain ngayon sa pamagitan po ng panalangin. Let us all pray mga kapatid. Heavenly Father, Lord, napakabuti niyo po sa buhay po namin at sa gabi po na ito, ang aming hiling at dalangin na sana Panginoong Diyos, inyo po kaming gabayan, bigyan ng katalinuhan, karunungan na nagmumula po sa inyo para po maunawaan at maintindihan ng mga banal na salita na inyo pong ipagkakaloob sa amin sa gabi po na ito. And dalangin din namin, Panginoon, na sana makasama namin ang mga kapatid namin sa pananampalataya na makapag-aral sa gabi po na ito, bagamat hindi kami magkakasama sa personal, Lord God, or face-to-face. But Lord God, through this online live stream, Lord God, ay maunawaan namin ang mga banal na salita na inyo pong pinagkakaloob sa amin. Panginoon, ingatan niyo rin po mga kapatid namin kung saan man po sila pupunta o pauwi pa lamang po sila ng kanilang mga tahanan, sana po makasama namin sila to bring glory sa inyo pong pangalan sa gabi po na ito. Lord, maraming salamat po. And sana po ay maunawaan namin ito at hindi po mangyari, Panginoon, na magtagumpay, magulo ang gawain po na ito na magawa ng kalaban, Panginoon. Pinupuri na namin, Panginoon, pinapasalamatan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yan, sige po. Patuloy po tayo sa ating pong pag-aaral and kung may comment po tayo ay makita po natin at mabasa po natin ang ating mga comments. Yan. So, yan, parang edit na lang siguro yan, Brother Gardy, no? Naka-midweek service pala yung ating pinned post dyan, pero yan, sige po. Ano na lang po natin yan, yan. Sige. Yan, comment lang po tayo. Magandang gabi po sa ating lahat at sana po ay magpatuloy po tayo sa pag-aaral po natin sa salita ng ating pong Panginoon. At last Friday, pinag-usapan po natin ang tinatawag po nating does no man condemn you? Ibig sabihin po, tayo po, we have no rights to judge. Hindi po tayo naririto para husgahan yung kapwa po natin, but we are here to let them know the grace and mercy and forgiveness na kaloob ng ating pong Panginoon. And this night, ang pag-uusapan po natin, wala pong iba, kundi po yung tinatawag nating hidden desires. Yan. So ano po ba itong mga hidden desires po na ito? Alam niyo po, sa hidden desires, from Numbers 22 verses 1 to 22, and kung meron kayong mga Bible, ang Tagalog naman po ng Numbers ay mga bilang. Ano po? So kung Tagalog Bible po ang gamit po ninyo, pwede nyo pong i-open and masabayan po kami sa pag-aaral ngayong gabi po na ito. Tayong mga kapatid,
we profess, we proclaim na tayo sumusunod kay Jesus and siya po yung ating Lord and personal Savior. He is our Master. Ano po? Ng buhay po natin. Binabasa natin ang salita ng Diyos. Nagpipray tayo. Sinusunod natin, hinahanap natin yung will ng Diyos sa buhay natin para magawa natin. But sometimes, dumarating pala sa point na may mga hidden desires. Meron tayong mga lihim na nais maranasan, nais magawa, nais mangyari sa buhay natin that hindi natin napapansin. Ito na pala yung nasasabi natin behind dun sa mga actions natin. Ito po yung mga nangyayari sa buhay po natin. Kaya yung pag-aaral po natin ngayon, we need to understand paano ba natin matatagpuan yung mga hidden desires ng puso natin and paano natin to i-handle. Paano natin siya malalabanan, paano siya maaalis sa buhay natin. Dahil po yung mga ganitong bagay, makikita natin sa pag-aaral natin, hindi pala siya makakatulong sa isang buhay ng isang mananampalataya. 3 parte yung pong pag-aaral natin ngayon from Numbers 22. Sana po nabuksan po natin. Sabi po rito, yung una po natin, the setting. Ano po ba yung pangyayari? Ano ba yung background nitong story na ito? So from verses 1 hanggang verse 6, makikita po natin dito, ano ba ang nangyayari dito po sa kwento natin. Basahin po natin. Sabi po sa Numbers 22 verse 1, sabi po ay ganito, Then the Israelites traveled to the plains of Moab and camped along the Jordan across from Jericho. To give you a background mga kapatid, dito po naglalakbay yung Israelites to the promised land. Okay po? So nandito po sila para puntahan yung promised land and nakita natin na talagang kung saan po sila naroroon. Kung ano po yung mga napupuntahan nila para mapuntahan yung promised land, but nakakalungkot kasi hindi po sila lahat nakapunta doon sa promised land. Yan. Magandang gabi po kay Sister Gina, kay Sister Yuna. Yan, na-miss ka na namin, Sister Yuna. Yan, Sister Jaira, magandang gabi rin po. And kay Brother Boyet. Yan. So, ito po yung nangyayari. Naglalakbay ng mga Israelites and they were encamped dito po sa Jordan and from Jericho o cross from Jericho. Tuloy natin. Sabi po sa verse 2, ito naman, Now Balak, son of Zippor, saw all that Israel had done to the Amorites. Nakita nila yung lakas. Mga kapatid, yung Balak dito, hindi po ito yung sa horror movie, Hindi po siya yon. Dito po, hari po siya ng Moab. And sabi sa verse 3, yan, and Moab was terrified because there were so many people. Indeed, Moab was filled with dread because of the Israelites. Verse 4, the Moabites said to the elders of Midian, This horde is going to lick up everything around us, as an ox licks up the grass of the field. Verse 4, So Balak, son of Zippor, who was the king of Moab at that time, sent messengers to summon Balaam, son of Beor, who was at Pethor, near the Euphrates River in his native land. Balak said, A people has come out of Egypt. They covered the face of the land and have settled next to me. Now come and put a curse on these people, because they are too powerful for me. Perhaps then I will be able to defeat them and drive them out of the land. And last po natin, for I know that whoever you bless is blessed, and whoever you curse is cursed. Blessed be the reading of God's words. So this is the setting na meron ang pag-aaralan po natin sa gabi po na ito. Yan, magandang gabi po kay Brother Ron Batak at sa mga iba pa pong nanonood sa atin. Magandang gabi rin po kay Sister Ella Dubas or kay Tita Ella. Yan, magandang gabi po. Yan. Sana po ay patuloy po namin kayo makasama sa pag-aaral po natin ngayon. So, this is the setting. Nandun po sila, encamp sila, and the Moabites, this is a nation na natakot sila sa Israelites. Bakit po? Kasi napakarami ng Israel na nag-gather galing sa Egypt, lumabas doon, tinalo nila yung Amorites, ang dami nilang mga bansang sinakop, tinalo along the way. So these people, they were very afraid, especially yung leader nila si Balak. Natakot sila. Kasi sino nga ba naman hindi matatakot? Meron kang bayan na safe kayo, tapos magugulat ka, may mga nagta-travel na mga tao, thousands of them, tapos nabalitaan mo na itong mga taong ito, ang dami nilang nasirang mga bansa, mga bayan na nadaanan nila. So, this is a very natural response pagdating dito po sa mga taga-Moabites. Ngayon, ang kanilang ginawa, pumunta sila kay Balaam. Si Balaam ay isang parang prophet ng Panginoon na meron din siyang power, God gave him
power to bless and to curse people or mangyari yung kanya pong ginagawa. Ano po? Ngayon, dito po sa pagkakataong ito yung kanilang setting. So, merong fear, merong mga taong involved, especially the Israelites, and dito po tayo iikot sa dalawang taong ito, kay Balak at kay Balaam. Okay po, tandaan niyo po yung pangalan nila, si Balak at si Balaam. Si Balak ang hari ng Moab at si Balaam isa pong lingkod ng ating pong Panginoon. And this is the message kasi pinapuntahan na po ni Balak si Balaam kasi meron siyang request. Meron siyang gustong mangyari sa mga taga-Israel. Tingnan po natin. Sabi dyan sa next part natin, sa first part, this is the setting. This is the second part, the message and the response. Ano po yung mensahe ng King of Moab kay Balaam? Basahin natin yung verse 7 to the following. Sabi po ay ganito, the elders of Moab and Midian left, taking with them the fee for divination. When they came to Balaam, they told him what Balak had said. Verse 8, spend the night here, Balaam said to them, and I will report back to you with the answer the Lord gives me. So the Moabite officials stayed with him. On verse 9 and 10, God came to Balaam and asked, who are these men with you? Balaam said to God, Balak, son of Zippor, king of Moab, sent me this message. A people that has come out of Egypt covers the face of the land. Now come and put a curse on them for me. Perhaps then I will be able to fight them and drive them away. And verse 11, but God said to Balaam, do not go with them. You must not put a curse on those people because they are blessed. The next morning, Balaam got up and said to Balak's officials, go back to your own country, for the Lord has refused to let me go with you. And verse 14, so the Moabite officials returned to Balak and said, Balaam refused to come with us. So this is the message. Gusto pala ni Balak na i-curse kasi gusto niya matalo yung Israelites. Gusto niya ma-destroy yung Israelites kasi they were very powerful sa kanyang paningin. Kaya dito po sa pagkakataong ito, inask ni Balaam ang ating Panginoon, ano ba yung will niya pagdating dito po sa nangyayaring ito? And the Lord is very clear. Kung maaalala natin yung sinabi doon sa verse 12, the Lord is very clear. Huwag kang sasama sa kanila dahil ang mga taong iyon o yung Israelites, they are blessed people. Sila po ay mga bayan na pinagpala ng ating pong Panginoon. And napakaganda naman ng reaction. Napakaganda naman po ng response ni Balaam. Bakit po? Kasi sumunod siya kay Lord. Sabi niya, pinasabi niya sa mga mensahero, no, hindi ako pupunta sa inyo kasi ayaw ng Panginoon. Hindi ko gagawin, hindi ako sasama kasi ito yung sinasabi ng Diyos. And that is very good pagdating sa part ni Balaam. And yung will ng Diyos, very clear. Naunawaan po natin, huwag kang sumama dahil yung mga taong iyon, they are blessed. So, ginawa ni Balaam, hindi talaga siya sumunod at hindi niya po ito ginawa. But, alam niyo po, ang mga tao, very persistent pa din. Even the time ng Old Testament, people were very persistent. Kahit po sa panahon naman po natin ngayon, di ba? Madalas po sa atin, we are not giving up. Kilala nga po ang mga Pilipino sa persistency. Ano po, puso, laban, huwag susuko hanggang sa dulo. But this time, sabi po rito sa second try, sabi sa third part natin, we are on the third part mga kapatid. So dito tayo medyo mas mahaba. Yung una, setting lang. Pangalawa, yung mensahe at saka yung response. This time, yung tinatawag nating the second try. Okay? So, babasahin natin yung verse natin. Pero yan, batiin po muna natin mga sa online natin. Yan, magandang gabi, Brother Dedicatoria Celso. Kay Sister Mirna, magandang gabi po. Kay Brother Joshua Batak. Yan, miss ka na namin, Brother Josh. Brother Noel. Yan, welcome back po ulit. Brother Jero. Yan, sana okay ka na, Brother Jero. And Sister Mary Jane, magandang gabi po. Sana po makasama namin kayong lahat ngayon, lahat na naka-join, until matapos natin ang pag-aaral natin. Sige po, basahin natin yung mga verses natin, mga kapatid. Sabi dito sa verse 15, they came to Balaam and said, this is what Balak son of Zippor says, do not let anything keep you from coming to me. Tingnan niyo po ito because I will reward you handsomely and do whatever you say. Come and put a curse on this people for me. So meron ng reward. Verse 18, sabi po ay ganito, but Balaam answered them, even if Balak gave me all the silver and gold in his palace, I could not do anything great or small to go beyond the command of the Lord my God. Now, spend the night here so that I can find out what else the Lord will tell me. Yan, dito po muna tayo. Sa verse po na ito. Makikita natin na si Balaam, although he was very obedient
kay Lord dun sa mga unang parte ng story. But this time, nagkaroon na ng parang unti-unting napapakita na yung tinatawag nating hidden desire ni Balaam. Bakit po? Kasi 'di ba sabi niya, yun dun sa verse na binasa po natin, na sabi niya, kahit ibigay pa sa akin ni Balak lahat ng silver, lahat ng gold sa palasyo niya, hindi ako gagawa ng against sa will ng Diyos. Pero tingnan niyo po ito. Anong sabi niya sa verse 19? Sabi niya sa verse 19, ngayon, dito muna kayo ngayong gabi and tignan natin kung ano ang will ng Diyos na sasabihin niya sa akin. Ibig sabihin, si Balaam, meron siyang gustong gawin sa ating pong Panginoon. At ano po ito? Balaam wanted to ask God again para malaman niya kung po pwede bang mabali, kung po pwede bang mabago yung kagustuhan ng Diyos na, Lord, baka naman po pwede nating puntahan na to sila. Kasi nakapangalawang try na eh. Baka po pwede na natin tong gawin. Baka po pwede na yan. But the thing is, tingnan po natin ito. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Basahin natin yung verse 20. Sabi sa verse 20, and God came to Balaam at night and said to him, if the men have come to call you, rise, go with them, but only do what I tell you. Okay? Tingnan niyo po ito ha. Sabi niya po doon, gawin lang kung ano yung dapat niyang, kung ano yung sasabihin ng Panginoon. But hindi ko na po sinama dito yung mga proceeding mga verses o yung mga verse 21 to the following. Bakit po? Kasi makikita natin dito na the Lord was very angry pagdating kay Balaam. Bakit po? Kasi alam ng Diyos yung kanyang puso. Alam ng Diyos na meron siyang plano. Kasi po, pag binasa natin yung mga susunod na verse dyan, sabi po dun sa verse, kinabukasan, kinaumagahan, nung narinig ni Balaam yung sinabi ng Diyos, alam niyo po kung ano ginawa ni Balaam? Immediately in the morning, tumayo agad siya, nag-prepare para pumunta agad doon sa lugar ng Moab. Bakit? Kasi nga, nandun na yung hidden desire niya. Gusto niya nang makuha yung mga pinangako ng King of Moab na si Balak. Pero kung babasahin niyo po, ito pong verse natin, sabi dyan, if the men have come to call you, rise. Pero ang problema po kasi, nung kinabukasan, hindi na po siya tinawag ulit ng mga kalalakihan o ng mga elders ng King of Moab. Ngayon, dahil papunta na siya doon, galit si Lord, pinapigilan siya ng Diyos. Gumamit si Lord ng angel niya para pigilan si Balaam na magpunta sa Moab. Alam niyo po nangyari, 3 beses hinarangan ng Panginoon yung kanyang donkey na sinasakyan para pigilan siya. At kada pigil niya, nung pangatlong beses, etong si Balaam, hinagupit niya ng matindi yung kanyang donkey. And basahin natin tong verse 28. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo. Sabi dito sa verse 28, tingnan natin mga kapatid Then the Lord opened the mouth of the donkey, and she said to Balaam, what have I done to you that you have struck me this 3 times? Verse 29, and Balaam said to the donkey, because you have made a fool of me. I wish I had a sword in my hand, for then I would kill you. And last po natin, verse 29 or 30, and the donkey said to Balaam, am I not your donkey on which you have ridden all your life long to this day? Is it my habit to treat you this way? And he said, no. This is the moment, mga kapatid, kung kailan na meron pong donkey na nagsalita. Nakita na po ba kayo ng donkey na nagsalita, mga kapatid? Yan. Pwede po kayong comment kung nakita na kayo na nagsasalita na donkey. Yan. Dito po na nasulat sa Bible na isang donkey, isang hayop ang nagsalita para dalhin ang mensahe kay Balaam. And imagine, hindi siya nagulat. Hindi nagulat si Balaam na yung kanyang sinasakyan nagsalita. Baka mamaya meron po kayong inaaway mga kapatid tapos magugulat na lang kayo. Nagsalita. Di ba minsan natanong niyo na po ba yan? Ewan ko si Brother Gardy ko natanong niya na rin. Na, paano kaya kung nagsasalita yung aso, no? Paano kaya kung nagsasalita yung pusa? This time, nagsalita yung donkey. Nagsalita yung donkey and she asked si Balaam kung bakit siya pinalo ng 3 beses. And this time, inopen ng Panginoon yung mata ni Balaam, nakita niya na merong angel sa harapan niya, nagpatira pa siya, at saka sinunod niya na yung ating Panginoon. Alam niyo po,
sometimes, hindi na po natin kinumpleto, but I encourage you mga kapatid, na basahin po yung buong chapter 22 up to the following kasi napakaganda ng story po dito. But the thing is, alam niyo po mga kapatid, sabi dyan sa next slide natin, madalas, what we do and what we say do not agree. Ano pong ibig sabihin po nito? Madalas daw po kung ano yung sinasabi natin at ginagawa natin, hindi sila in line. Hindi sila nagiging align sa isa't isa. Kasi madalas, yung sinasabi natin, hindi naman natin nagagawa. O kaya naman yung ginagawa natin, hindi naman ito yung sinasabi po natin. Same goes with Balaam. Meron siyang sinasabi, pero deep inside, meron pala siyang ibang gustong gawin. Ano po? And nakakalungkot kasi kailangan pang gumamit ng Panginoon ng donkey para magsalita, para mapigilan si Balaam doon sa hidden desire na meron po siya. Mga kapatid, sana po tayo, this is a good reminder for us, this Bible study would remind us na if we have hidden desires, makikita ng Panginoon yan eh. And God will do His thing, gagawa ng paraan yung Panginoon para po matanggal yung hidden desire sa buhay po natin. But we should not be persistent about it. Kasi kung lalo na pagka hindi na yan ang kagustuhan ng Panginoon, baka hindi ko alam kung sino pang kailangan magsalita para lang pigilan tayo sa gusto nating gawin. Ano po mga example po nito? Sabi dyan sa next slide natin, ito madalas natin itong sinasabi. Uunahin ko na si Lord. We are saying God is our priority, but we spend most of our time and energy on things not for God. Nakita po natin, madalas nangyayari to, sasabihin natin, ay Brother Dave, Pastor, Brother Gardy, Brother Boyet, elders, leaders ng youth, ng Dorcas, ng kalalakihan, dapat uunahin ko na lagi si Lord, pa-priority ko siya. Pero if we examine our life, yung buhay po natin, we are spending most of our time and energy sa mga bagay na hindi naman tungkol kay Lord. And that is very sad, mga kapatid. Kasi minsan nagkakaroon pala tayo ng hidden desire. We are not true dun sa ating pong sinasabi. Bukang bibig lang natin, but we are not doing this sa ating Panginoon. Kaya sana hindi tayo maging katulad ni Balaam dito sa part na ito. That we should 100% obey yung utos ng Panginoon sa buhay po natin. And tingnan niyo po ito. Sabi sa next slide natin, sometimes, actually hindi lang sometimes often, God is clear to His will, but we want to change His will. Ano ibig sabihin po nito? Madalas, malinaw na yung gusto ng Diyos sa buhay natin, pero minsan madalas binabago pa po natin. 'Di ba? Halimbawa, kapag pipili ka na mapapangasawa mo, minsan clear na si Lord kung sino yung dapat mong piliin, pero may pinagpe-pray ka pa, 'di ba? Lord, sana bigyan mo ako ng pogi na mapapangasawa. Lord, bigyan mo ako ng matipuno. Lord, bigyan mo ako ng lalaki na ganito, na ganyan. Tapos ang dami nating prayer, Lord, sana siya yung magdadala sa akin. Pero meron kang deep inside, meron tayong prayer na, Lord, sana si brother ganito na lang. Lord, sana eto na lang, sana siya na lang. 'Di ba minsan God is very clear na, meron na siyang pinapakita kung sino ba ibibigay niya sa atin. But sometimes, lagi nating binibend yung will ng Panginoon. Or kung hindi sa life partner, o pwedeng sa profession. Ano na bang iti-take mo after high school, after senior high? Magte-take ka ba ng nursing, ng doctor, ng man pong mga courses, engineer, architect, Minsan clear na rin si Lord. Hindi ka po pwede dito kasi hindi kaya ng family yung fund. Hindi ka po pwede dito kasi minsan pinipilit natin, Lord, gusto ko to. Pero the thing is, clear na yung will ng Diyos. Minsan gusto pa rin nating baliin, Lord, may konting chance pa. Iba na lang. Gusto ko to gusto ko yan Minsan nagiging si Balaam po tayo that we are waiting for God to change His mind regarding dun sa plano ng Diyos sa buhay po natin. Mga kapatid, sana po, kung talagang gusto nating malaman, masunod yung will ng Diyos, if God is very clear sa will niya sa buhay po natin, huwag na po natin itong baguhin kasi yung will ng Diyos is 100% better kaysa sa mga plano at gusto natin. Imagine, si Balaam, clear na si Lord Huwag ka na sumama. Huwag mong gawin kung ano yung pinapagawa nila sa'yo. Pero nung second try, meron ng pain, meron ng bait na bibigay namin gusto mo, gagawin namin to, bibigay sa ito ng hari. Tayo, na-persuade tayo minsan.
Oh, what if hindi na nga ako mag-church kasi ganito, kasi ganyan. Paano kung ituloy ko na lang to? Paano kung ganito kasi parang ang ganda eh. Mga kapatid, the Lord is very clear sa mga message niya po sa atin, especially His will. So tayo po, sana, let's always put God first and unahin natin yung will ng Diyos sa buhay po natin. Ano po? And sabi dyan sa next slide natin, sa last slide natin, let us be honest before God and ask Him to remove our hidden desires and replace them with what is pleasing to Him. Mga kapatid, this is a good reminder for us na sana po kung meron tayong mga hidden desires pa, especially when we are obeying the Lord, sana po tanggalin na po natin. Baka meron kang ministry na ginagawa but along with that, meron ka palang hidden desire, meron ka palang hidden agenda. Bakit mo siya ginagawa? Mga kapatid, sana po laging ginagawa natin all to bring glory sa ating Diyos. Yung ginagawa natin all to be closer sa Diyos. Yung ginagawa natin, hindi tayo yung mag-glorify but the Lord will be glorified sa buhay po natin. Kaya I ask you mga kapatid, sa oras po na ito, sa pag-aaral po natin, na sana yung buhay po natin, kung meron mga nangyayaring hidden desires, sana wag na tayong umabot sa pagkakataon na baka gumamit din si Lord ng mga nagsasalitang hayop sa atin para lang pigilan tayo dun sa hidden desires, sa bad desires, bad plans na meron tayo. Kasi imagine si Balaam, gumamit pa si Lord ng talking donkey para lang pigilan siya. Baka ikaw, kailangan pang gumamit ni Lord ng mga talking animal sa atin para pigilan tayo sa desires natin. Sana hindi na umabot sa ganun. So right now, pag-aaral po natin, this should be an eye-opener for us na kung meron tayong mga hidden desires, meron tayong mga hidden agenda sa ginagawa natin for the Lord, let's ask God to cleanse us. Let's ask God na linisin tayo sa mga hidden desires and let's do what His will is sa buhay po natin. Kaya sana po, naintindihan natin, sana po naunawaan natin yung mga salita ng Diyos na napag-aralan po natin ngayon. Kaya po, kung tatanungin po kayo, meron ba nagsasalitang hayop? Meron. Nung time ni Balaam, isang donkey ang nagsalita para pigilan ng isang lingkod ng Panginoon sa gagawin niya na hindi maganda sa mga taong pinili ng Panginoon. Sana po naintindihan natin. If you have questions, mga kapatid, pwede kayong mag-comment sa ating comment section or message po ako to better understand yung ating pong pinag-aralan sa gabi po na ito. Ayan, magandang gabi po sa ating pong mga kasama po ngayon. Dadako na po tayo sa ating pong ilang mga balita at pagtatapos na panalangin. Ayan, meron tayong announcement dyan, Brother Gardy. Ayan. So magandang gabi po kay Brother Cedric Blanco. Ayan, magandang gabi po. Kay Brother Marlon, kay Papa. Ayan, magandang gabi po. Kay Sister Mary Grace, yan, kay Ate Grace Baterna, magandang gabi po. Sister G, Evangelista, kay Shelby Lopez, magandang gabi po. Kay Sister Roda Guevara, magandang gabi po. At kay Sister Sally, sabi ni Sister Sally, Pastor, paki-include po sa prayer lahat na may karamdaman. Sige po, Nanay Sally, we will include ang ating mga kapatid. Ang dami po nagkakasakit ngayon, mga kapatid. Sana po mag-ingat po tayo. At prevention is better than cure. So sana po, magtulong-tulong po tayo na magpalakasan prayer. So sa lahat po ng kakilala natin may karamdaman, sana include po natin lagi sila sa prayer. Katulad po ng mga kapatid natin who are still undergoing chemotherapy, sa mga kapatid natin na patuloy po na nangangailangan ng panalangin, sana po include po natin sila. Kasama po sa prayer daw po, sabi ni Brother Ronald, ang continuous healing and strength, wisdom and provision for my sister, yan, kay Sister Rowella and kay Sister Carmelita De Jesus. Sige po, sama po natin yan sa prayer and ganun din daw po sa mga may sakit na kapatid at loved ones. Sige po, sama natin yan sa prayer, Brother Ronald. At sa iba pa po nating mga kapatid na mayroon pong karamdaman. May mga birthdays po ba ngayon? Baka meron po, sama po namin kayo sa prayer. Yan, kay Nanay Luz, happy birthday po kahapon, birthday ni Nanay Luz. Kay Sister Beng, happy birthday din po. Sana pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Alam ko marami pong may birthday ngayon eh. Ano? Sino po ba may birthdays po ngayon? May mga kilala ka pa bang may birthday, Brother Cardi? Sige po, kung di pa po namin mabanggit, ay type nyo lang po dyan sa ating comment section.
At maisama po natin sa ating pong mga prayers sa gabi po na ito. Sino? Sa Castillejos? Yan, Sister Marline. Yan, magandang gabi rin po kay Sister Marline. Sige po, while waiting po sa iba po nating mga prayer requests and thanksgiving, ilang pong balita lang po, bukas po ang prayer breakfast po ng Kalaklan sa tahanan po nila Sister Hazel. Tama ba? Kanina na. Yan, kina Brother Ernie, Esconde na po ang prayer breakfast ng Kalaklan bukas. Sana po, kung pwede po kayo, gising po tayo ng maga and join po tayo sa prayer breakfast ng Kalaklan. At ganun din po sa ating pong prayer breakfast dito sa 20th sa January 25, next Saturday. Ito po ay magaganap po sa mini golf course. Doon po tayo magkita-kita malapit po sa may comfort room. Sa may gitna po or bandang gilid. Depende po sa point of view natin. Pero basta sa may CR po doon sa mini golf course. So kung gusto niyo pong sumabay sa van or sa mga dito po na manggagaling sa church, around 6:30, sana po nandito na po tayo para makasabay po kayo. But kung hindi po tayo makasabay, pwede na tayong dumiretso dun sa mini golf course at mag-start po tayo ng 7 a.m. sa ating pong prayer breakfast. And ayan, sabi po ni Sister Roda, ayan, may sakit din pala si Persus. Ayan, sama po natin sa prayer si Brother Persus. Sige po, Sister Roda, we will include him sa prayers. Magandang gabi po kay Brother Lenra Magalong. Ayan. Welcome po sa ating pong nightlight dito po sa 20th. And yun po, announcement din po, sana po sa mga youth natin out there, ano po, na nanonood, sana po, nanonood po kayo, at nakakapanood po yung ating mga kabataan ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ay bukas may CYF po tayo, sana maka-attend po kayo. At mga camp na darating po natin, sana po pag-prepara natin financially, spiritually, and physically. At ganoon din po sa ating pong Sunday service, we invite everyone to be with us, to come and join us sa pag-worship natin sa Panginoon, 9 a.m. and then 5:30 in the afternoon. Sige po. Yan, bukas po pala ang team building ng Sunday School. If you have committed to be a part of the Sunday School ministry, pwede tayong magpunta. Alam ko po, meron na po kayo information ng 8 a.m. po. Sana po makapunta na po kayo dito sa ating bahay-sambahan. Sana 8 a.m. nandito na po kayo or before 8 a.m. ay nandito na po tayo sa ating bahay-sambahan. Dito lang naman po sa church gaganapin po ito. So sana po makapunta po tayo. Yan. Sige po. Any announcement pa po mga kapatid na nakalimutan po natin? January 26 ang ating last Sunday of January will be our Faith Promise Renewal. So sana po maka-attend po tayo sa ating pong renewal po na ito. Para po sa iglesia ng ating pong Panginoon. Yan. Sige po. Meron pa po ba tayong mga prayer request? Thanksgiving po sa mga may kaarawan. Yan, sama na rin po natin sa prayer sila Brother Gardy, Sister Beng, and Sister Luz. Yan. Birthday po kahapon. Sige po. Meron pa po ba, mga kapatid, na panalangin? Prayer request, meron ba dyan, Brother Gardy? Sige po, kung wala na po, ay dako na po tayo sa ating closing prayer. And kung may habol man po, sana po ay mahabol po natin. But kung hindi po, ano man po yung mabasa natin po dyan ng mga prayer requests, sana po ma-include po natin ito sa ating mga personal prayers po. Sige po, hintay lang po tayo ng mga konting minuto before we end with a prayer ang ating pong nightlight sa gabi po na ito. Sige po. Mukhang wala na po. Let us all pray po mga kapatid. Manaming Diyos, na dakila't lubhang makapangyarihan sa lahat, ay kami Panginoon ay lumalapit at nagpupuri po sa inyo. Salamat Panginoon for this another reminder, Lord God, sa pag-aaral namin ng inyong mga banal na salita. Lord God, sana po ay kung ano man po yung mga hidden desires ng puso po namin, Lord, we surrender this, Panginoon. Linisin niyo po yung puso po namin. Lord, we ask na sana po palitan niyo po ito ng mga bagay na
gagawin po namin para po sa inyo. Lord, ang aming panalangin din po sa gabi po na ito, ang mga pagpapasalamat para po sa mga kapatid po naming meron pong sumapit ng kanila pong mga kaarawan. Salamat, Panginoon, sa birthdays, Panginoon, kay Sister Beng, kay Sister Luz Malyari, Lord God. Salamat, Panginoon, for giving them another year, another blessings, Lord God, ng kanila pong buhay. And we pray, Lord God, na patuloy mo po silang bigyan ng pagpapala, pag-iingat, kalakasan, at ilayo niyo po sila sa anumang pong mga kapahamakan at mga karamdaman, Panginoong Diyos. And naniniwala kami na kayo po'y mangunguna sa kanila pong buhay, Lord God. And ganun din, Panginoon, ang aming mga prayer sa mga kapatid namin na meron pong karamdaman, Lord God. Kay Brother Jero, sa kanya pong healing na nasa ospital pa rin po siya ngayon. Kay Brother Sean, sa kanya pong accident, Lord God. Kay Brother Persus, na meron pong sakit pa rin po ngayon, Lord God. Lord, bless niyo po sila, Lord. We pray for continuous healing and protection din, Lord God, para po kay Sister Rowella, kay Sister Carmelita De Jesus, Lord. Sana po kayo pong mangunat magpala sa kanila. And ganun din po sa mga kapatid namin na undergoing for chemotherapies, Lord God, kay Sister Esther, kay Sister Marline, kay Brother Romel, Lord God. Kayo po mangunat magpala po sa kanila. Provide their needs, Lord God. Especially, Lord God, financially, Lord, dahil alam po namin napakahirap at napakalaking gastos ng mga ganitong klaseng sakit. But Lord God, kayo po ang bahala po sa kanila, Lord, na naniniwala kami na hindi mo pababayaan ng mga lingkod po namin ito. At ganun din, Lord God, para po kay Sister Aramay Natiola, sa kanya pong kinakaharap na breast cancer, Lord God, haplusin niyo po siya na inyong mapagpalang kamay and maramdaman niya ang kagalingan na nanggagaling po sa inyo. Lord, ganun din po sa aming kapatid kay Sister G, sa patuloy po na kagalingan po sa kanya pong buhay, Lord God. Physically, alam po namin na kayo po yung magpapalat, mag-iingat po para sa kanya. Alam namin na hindi mo siya pababayaan, Lord God. At ganun din, Panginoon, kay Sister Maria Luisa, sa anak po ni Sister Nilda, Lord God, na nasa ibang bansa. Lord, we pray na patuloy niyo po siyang pagpalain, ingatan at gabayan, Lord, dahil po nasa malayo siyang lugar. Hindi po namin siya nakakasama, but Lord God, alam po namin na kayo rin po yung magbe-bless sa kanya, magpo-provide ang lahat ng mga pangangailangan nila, especially sa madali ang paggaling niya at sa kanila pong buong family. Lord, ganun din ang aming prayer para po sa mga kapatid pa rin po namin na nangangailangan ng kagalingan. Kay Sister Gloria Magalong, Lord God, sana po maramdaman niya po ang patuloy na kagalingan na nanggagaling po sa inyo. Ganun din po, Lord God, kay Sister Ruth, kay Sister Alicia, kay Brother Samson, Lord God, at sa lahat pa po ng mga kapatid namin na meron pong karamdaman po ngayon. Nababatid niyo po ang mga kailangan, mga pain na kanila nararanasan, Panginoon, physically, emotionally, or kanila pong mga bagay na kailangan, Panginoon. Alam niyo po ito. Kaya Lord, we are surrendering everything to you, Lord God. Kaya Lord, maraming salamat po at tumaasa kami na mga bagay po na ito ay aming matatanggap, especially ang kagalingan na nanggagaling po sa inyo. Lord, ganun din ang aming prayers about sa po sa amin. Sa gabi po na ito, ingatan niyo po kami. Makauwi kami ng safe kung kami man po ay pauwi pa lamang po at maging pagpapala kami sa marami pong tao. Lord, maraming salamat po. Pinupuri ka po namin, tinataas ang tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid, and see you po sa ating susunod na Nightlight.